kayo ang lahat para sa ating panalangin. Maaari po kami ng Panginoon. Offering day to day our works and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, and diligent to our studies, that we may merit the blessings of our school, our beloved country, the Philippines. Amen. Bago kayo magsiupo, ay maaari niyo bang ayusin ang inyong mga upuan at pagliligpit ng mga bagay na hindi kabilang sa ating pinaglalagyan. Magandang umaga, mga mag-aaral. Magandang umaga po, mga guro. Upo ang lahat. Kamusta kayo sa araw na ito? Mabuti naman kung ganun po ang nagagalak kung malaman na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sekretarya ng klase, may liban ba sa araw na ito? Maaari mo bang dararat? Sekretarya ng klase. Okay. Kahit mayroong liban, ay marami pa rin ang naririto. Ang tunay lamang ito na kayo ay prosigilo sa inyong pag-aaral upang kayo ay matuto. Pero bago ang lahat, upang magkaroon tayo ng matiwasay at maayos na talakayan, ay nais kong basahin ninyo ng sabay-sabay ang ating mga kasunduan. Basahin ng sabay-sabay mga mag-aaral. Mga kasunduan, makinig sa guro kapag ito ay nagsasalita sa harap. Huwag makipag-alalan sa katabi. Tingin ang maaari na walang kailangan sa klase. Aktibong makiyakot sa bawat talakayan ng sagot. Maasahan ko ba na ang lahat ng ito ay inyong susundin? Mabuti naman kung ganoon. Ngayon, ano ba ang tinalakay ng ating nakaraang pagkikita? Ano ba ang tinalakay natin ng nakaraang pagkikita? May ideya ka ba? Ano ang tinalakay natin ng nakaraang pagkikita? Okay, ikaw? May ideya ka ba? Sa seminar. Tama, ang ating tinalakay noong nakaraan nating pagkikita ay tungkol sa pagsang-ayon at pagsaluha. Ngayon dadako naman tayo sa panibagong alagay. Bago ang lahat, ay magkakaroon muna tayo ng pangkatang gawain. Kung nakikita ninyo ay may mga hawak at puputi-puti na mga larawan. Ang gagawin niyo lamang ay inyong uuwiin ito. Nanawaan ba mga mag-aaral? At hanapin sa kahon ang mga salitang maaari niyong iugnay sa inyong nabuong larawan. Mapangkatin ko kayo sa 4. Ang halin na ito, hanggang sa halin na ito ay ang unang pangkat. Ang halin naman na ito, ang halin na ito ay ang pangalawang pangkat. Mula sa halin na ito hanggang dito ang magiging ikatlong pangkat at ang hanay dito hanggang dito ay ang magiging pang-4 na pangkat. Naunawaan ba mga mag-aaral? Ibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Ang 2 minuto ay nagsisimula na. Kami, Martin. Paalala lamang na mayroon tayo scoring board dito. Kung sino ang unang makatapos at tumako ay mayroong 10
puntos sila at dahil tama rin ang kanilang napiling salita ay mayroon silang 20 puntos. Halo bata palero. Ito naman ang ikalawang natapos ang ikatlong pangkat. Dahil kayong ikalawa ay may 10 puntos kayo at dahil tama rin ang mga salita ninyong napili ay mayroon kayong 19 na puntos. Uy! At kanino ba ito? Ikalawa, pangkat kayo rin ang ikatlong natapos. So, dahil kayo ang ikatlong natapos, ay mayroon kayong 8 puntos. At dahil tama rin ang inyong salitang napili, ay mayroon kayong 18 puntos. Ah, naman teacher. At ang pang-apat na pangkat, ang huling natapos, kaya't may labing ito silang kung sino ang may pinakamaraming puntos hanggang sa katapusan ng ating klase ay makakatanggap ng gantimpala mula sa akin. Okay, naunawaan ba? Ngayon, batay sa ating pinulong paggawain, may kaugnayan kayo ito sa ating paksang tatalakayin ngayong umaga? Yes. Ano kaya ang pagiging paksa natin ngayong umaga? Tama! Ang paksang ating tatalakayin ngayong umaga ay patungkol sa, basahin na sabay-sabay, Denotasyon at konotasyon. pero bago ang lahat, ay ating munang alamin ang ating mga layunin sa umagang ito. Basahin na sabay-sabay mga mag-aaral. Layunin. Pagkatapos ng katayan, ang mga mag-aaral ay nasa A. Nakakilala ng pagkakaiba ng denotasyon sa konotasyon. B. Nakapagpapahagi ng saloobin tungkol sa kahalagaan ng denotasyon at konotasyon. At C. Nakasusulat ng halimbawa ng denotasyon at konotasyon gamit ang Okay, maraming salamat. Aasahan ko ba na tutulungan ninyo ako makamit natin ito? Yes. Mabuti naman kung ganoon. Ngayon ay dadako na tayo sa ating bagong paksang tatalakayin. Ang denotasyon. Naaari mo bang basahin ito? Denotasyon ang kahulugan ay kadalasang pagbubukas sa diksyonaryo. Ang salita ay nagbibigay ng tiyak at literal na kahulugan, at ito ay ginagamit sa karaniwang at simpleng pangayak. Okay, maraming salamat. So, ang denotasyon, ang kahulugan ay kadalasang nakukuha sa diksyonaryo. Ang salita ay nagbibigay ng tiyak at literal na kahulugan. Kapag sinabi ng iyong guro na bigyan mo ng denotasyon ang mga salita, ay literal lamang ang iyong gagamitin. Hindi ka maaaring gumamit ng iyong opinyon o imahinasyon. Sapagkat bumabase tayo sa ating makukuha sa diksyonaryo. Ngayon, maaaring ibang basahin ang ating halimbawa. Unang halimbawa, basahin mo. 5. Ang ganda ng bulaklak sa niyang palatandang. Bahagi ng isang halaman ng karaniwang makulay. Fritz, ano bang salita ang binigyan ng denotasyong pagpapakahulugan? Ang salita. Ano ba ang salita? Yes? Bulaklak, tama. Dahil dyan ay may ganitipala ka sa akin. At sa grupo ka ba nabibilang? Group 4. Bibigyan natin ang pang-apat na pangkat ng isang puntos. Sa ikalawa naman, maaari ko bang basahin? Ano ba ang salitang binigyan pagpapakahulugan ay ng denotasyon pagpapakahulugan? Puno, tama. Sapagkat ang puno, ano bang puno? Ito ay halamang bumagi ng mataas katulad ng ating nakikita sa labas. Saang grupo ka rin nabibila? 4.
Buhaya, tama. Very good. Ah, nandito na ako. Saan pangkat ka ba nabibilang? 3. Katatlo. Pinaunawaan niyo na ba ang paksa ay ang ating denotasyon? Ano nga ulit ang denotasyon? Ano nga ulit ang denotasyon? Ito ay Ang kahulugan ay karaniwang nakakuha sa konsolasyon. Ang salita ay nagbibigay ng tiyak at literal na kahulugan at ito ay ginagamit sa karaniwan at saliteng mahayan. tama. Marikan din palang na mula sa akin. At sa ang pangkat ka ba nabibilang? Pangkat isa. Ngayon ay dadako naman tayo sa konotasyon. Ano ba ang konotasyon? Maaari mo bang basahin ito? Ang pagpapakahulugan ay bakit sa pangkaraniwan hindi literal ang pagpapakahulugan. Nagtataglay ito ng mga pahiwatig ng emosyon o saloobin. Mayroong malalim na kahulugan ng salita na nagpapaganda ng isang pangungusap. So, ang konotasyon ng pagpapakahulugan ay ginagamitan natin ng mga simbolismo o kaya ay mga malalim na pananalita, idioma, tayutay at tayutay. Dahil kailangan na gamitin natin ang ating pagiging makata sa pagbibigay ng konotasyong pagpapakahulugan sapagkat kapag nagbibigay tayo ng salita ay kapag nagbibigay tayo ng konotasyong pagpapakahulugan sa isang salita ay dapat bigyan natin ito ng mas malalim na pagpapakahulugan o mga matatalinghagang mga salita. Ngayon ay bigyan pansin niyo naman ang ating halimbawa. Basahin mo ang unang halimbawa. Maraming magagandang kulang-kulang na anak si Ate. Okay. Ano ba ang salitang binigyang pagpapakahulugan nito? Hindi. Bulaklak. Bulaklak, tama. Ang salitang bulaklak ay binibigyan ng konotasyong pagpapakahulugan. Sapagkat ang ibig sabihin nito ay babae. Ngunit kanina, ano ba ang denotasyong pagpapakahulugan ng salitang bulaklak? Halaman. Sa uri ng halaman na kadalasang kulay. Dito. Saan pagkat ka ba nabibilang? Pangkat-dalawa. May isang puntos na rin ang pangkat-dalawa. Sa ikalawa naman, sino gusto bumasa? Pagdian. Ang kanyang anak ay mabait ng mga ilaban. Galing kasi sa mabuting puno magulang. Ano ba ang binigyang, ay ano bang salita ang binigyang magpapakulugan? Mabuting puno. Na ibig sabihin ay mabulang angkan. At kapag ikaw ay anak, ano ka? Isa ka? Bunga. Magaling. Saan pagkat ka nabibilang, Alex? Dapat. Man. Sa ikatlo naman, maaari mo bang basahin ang ikatlong halimbawa? Okay. Ang salitang binigyang pagpapakahulugan. Buhaya. Tama. Ano ba ang denotasyong pagpapakahulugan ng buhaya? Denotasyong pagpapakahulugan? Hindi. Ano? Ito ay? Tama. Saan pagkat ka ba
ito ay hayop na nasa uri klasipikong Reptile. Okay. Narito naman ang mga karagdagang halimbawa. Ang salitang bola na ang denotasyon ay laruan ng pulis bilog at ang konotasyon ay Matamis na dila. Ang itim naman ay ang denotasyon nito ay kulay. Ang konotasyon ay pangalayan. Maring paggamitin sa pangungusap ang salitang itim na sa konotasyong pagpapakahulugan. Alex, may ideya ka ba? Ma'am. Gusto na bola? Nasyon? O ma'am. Kwadra, may ideya ka ba? Si Alex ay nang bobola sa mga babae. Ay, itim! Kamatayan. Bigyan na salita, bigyan mo ng pangungusap sa konotasyong pagpapakahulugan. Hindi! Yan ay denotasyong pagpapakahulugan. Hindi din. O ma'am! Try ma'am, try. Sige. Ikaw ay naglalakbay patungo sa itim. Hindi. Chiri, may ideya ka, Chiri. Ano, Chiri? Yes. Yes! Ano? Ang tatay. Correct. Itim. So, ganito, ang itim ay kamatayan. So, sasabihin natin na gagamitin natin ang itim sa mga kamatayan. Hindi ba't kapag nasa lamay tayo ay nagsusuot tayo ng mga itim na damit? Dahil ito ay nagsisibig tayo ay naglusa. Okay. May lubos din na bang naunawaan ang denotasyon at konotasyon? Hindi ko na masyadong naririnig. Naunawaan nila ba ang denotasyon at konotasyon? Yes! Paglutos natin masubok, talagang naunawaan ninyo ay magkakaroon naman tayo ng pagkataang gawain sa kaparehong kakatbalik. Mayroon ako mga sobre dito. Ito ako ng pakat. Dalawa. Tatlo. At ang pang-apat. Unang pangkat, bali kong pagbuksan ng ilang sobre at basahin ito. Okay. Pangalawang pangkat naman, bali kong pagbasahin. Okay, ang pangatlong pangkat. Gumawa ng isang sarong natural na may konotasyon na mamastika. Ang ikaapat na pangkat naman. Gumawa ng isang slogan gamit ang mga salitang konotasyon ang lugar. Nanawahan niyo ba ang inyong gagawin? Bago iyan ay maaari niyo bang basahin ang ating pamantayan sa pagmamata? Sabay-sabay. Hindi masyadong pasok ang impormasyon sa buong gawain. Kaayusan. Madaling maintindihan dahil organisado ang gawain. A. Maintindihan at organisado naman ang buong gawain. C. Hindi masyadong maintindihan ang buong gawain. Takdang oras. Tapos agad sa takdang oras. Lampas ng ilang segundo ang gawain. 6. Halos ilang minuto natapos ang gawain. Na sa kabuuan ay 30 puntos. 10 puntos. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto, ha? Uy, 5 minuto, 5 minutes. Una po.
Dahil di ba words man na? Kaligabi, pag-iuwi. Ako, basta magstugan, di ko walang words. Wala, Ano man sabi? Dali, boy, dali, boy. Gamit sa salitang sagan. Nais kong pumili kayo ng isang representante dito sa harap. Wala sa inyong grupo ay mayroon isang representante. Okay, maaari rin dalawang representante. Kung tapos na ay lagay mo sa
Action yan na, pejorative. Labay ka, ulas doon kayo kahit no. Kung tapos na, ay kaya na kayong umupo. Picture nga ako Sa minuto na lamang ang Follow the instruction. Wala pa ako gahapon. Sa minuto na lamang. Unang pangkat,
sila na. Tubuan ang unang pangkat ay mayroong 52 na puntos. Ngayon ang ika-apat naman na pangkat. Magandang araw sa inyong lahat. Kami pala ang magsisimula sa Gumawa ng isang slogan gamit ang mga salita mga kasyon ang kahulugan. may makabuhay ang walang kayugan na sa mga taong nakawan sa liwala at kapapagalitan. Okay, magaling. Bigyan natin ng Aling Chilisha Club sa apat na pangkat. Ay, nakalimutan ko. Alam niyo ba ang Aling Chilisha Club? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay. Lahat? 1, 2, 3. Handa. Okay. Ngayon ay sa nilalaman, pasok na pasok ang impormasyon sa nabuong gawain kung kaya't may 10 puntos sila. Kaisa naman, madaling maintindihan dahil organisado rin ang kanilang gawain. Tingnan din naman ang kanilang buhay ay napaka-cute. At natapos din sila sa takdang oras kung kaya't mayroon silang 30 puntos. Nasa kapuan ay mayroon sila 50 na puntos. Ngayon, ang ikalawang pangkat naman ang magre-representa sa kanilang buong gawain. Magandang umaga sa lahat. Gawa ng mga Okay, maraming salamat. Nalala ka na mo. Bigyan naman natin ng Barangay Club ang dalawang pangkat. Lahat? 1, 2. Okay, so nilalaman gawain, kaya may 10 puntos. Sa kaisa naman ay madaling maintindihan dahil organisado ang gawain. At natapos din sa takdang oras kung kaya
clap. Alam niyo bang Indian clap? Ah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Simula. 1, 2, 3, 1, 2. Ang lahat. Maaari bang ang lahat? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ngayon ay nakikita natin na hindi natin masyado maunawaan ang ginagawa ng bibigay sapagkat ang sa kanila ay tula. So, sa nila naman ay bibigyan natin sila ng 6 na puntos. Sa kaayusan naman ay madali namang maintindihan, organisado naman at malinis naman, hindi ba? Kaya sa 10 puntos sila at natapos ito sa 3 oras. Ngunit, so sa kabuuan ay may 26 na puntos ang ikatong pangkat. Na sa kabuuan ay may 47 points ang ngayon, bakit kaya mahalaga na malaman natin ang pagkakaiba ng limitasyon sa komunikasyon? Bakit ito mahalaga na malaman natin ang pagkakaiba nito? Alex? Ito ay may kabuuang 10 puntos. Bakit? Bakit kailangan malaman natin ang pagkakaiba ng limitasyon at komunikasyon? Bakit mahalaga? May ideya ka? Okay? Alex, may ideya ka ba? Bakit mahalaga? Para sa kaintindihan? Chili? Magaling, tama. Ang sabi ni Chili, na kung bakit mahalaga na malaman natin ang pagkakaiba ng limitasyon at komunikasyon, dahil daw, upang tayo daw ay kapag tayo ay nakikipag-ugnayan sa iba at ginagamitan tayo ng mga konotasyon na magpapahulugan ay madali natin ito maunawaan. Dito ang sabi ni Chili, kung kaya't ang 3 grupo ay may 10 puntos. Yes! Nasa kabuuan ay ito. Ngayon, nanawaan niyo na ba limitasyon at komunikasyon? Upang masubok natin ay magkakaroon tayo ng isang pasulit. Sa unang pasulit ay bilugan lamang ang letra ng tamang sagot. At sa ikalawa naman ay tukuyin kung ang pahayag ay konotasyon o denotasyon at isulat ang salitang konotasyon kung ang pahayag ay konotasyon at denotasyon naman kung denotasyon. Isulat ang inyong pangalan, maiklang ang seksyon at matilalim ang etsa sa Iwan ang isa. Sulit. Sino ba wala? Wala na? Nag-recover na? Nagapulong sila.
Damay, damay. Dalawang minuto lamang, ilan ang oras para sa inyong sagot ng ating Mak, sasalog, or mak, napa. Masa mo inilagay ko? Sa? Kanyang roll? Wow. Sige, sige, magkawin. Pwede ka sa ngayon, pwede. Siya nga pala, sa ikalamang bilang ay ang sinalangguit ng salita dyan ay ang Maria. Sa ikalimang bilang. Isang minuto na lamang natitira. Pagkatas na ay hawakan nyo lamang ng pagkat. Bigyan natin ng pagbawas na tayo ng 30 minuto na lang at 30 segundo na lang natitira. Basta ba ang lahat?
Walang pakiramdam. Walang pakiramdam. Tama. Sa ikalawang bilang naman, sino ang gustong sumagot? Alex? Sakit ang kanyang lalamunan dahil sa laki ng tubig. A. Matulis na bahagi ng isda. Tama. Sa ikatlong bilang. Tama. Pangapat na bilang. So, sa apat na bilang ay, ang sagot ay, taong may pagkukuring ugali. Sa ikalimang bilang. Tama. Letter B. Sa pangalim na bilang, luksin. Konotasyon. Tama. Konotasyon. Sa pangitong bilang. Pangitong bilang. Kontra. Tama. Pangalo naman, apay. Konotasyon. Pangito, panganim ang pangpito, ang sagot ay konotasyon. Kasi umulot siya ng bato sa ilog at pinagawa. Dinotasyon. So, pangalong bilang. Pangsyam na bilang naman. Dinotasyon. Yes. Right. Yes. Maraming mamores pero kaya marami. Ano ang sagot? Konotasyon. Perfect. Marami pa sa Marami pa sa akin 10. Sama ni Hoy. Nice one. I like the art piece of China. Japanese daw na movie lumayo ko eh. Unawakan ba? Oo. Hindi. Isulat dito sa inyong kwaderno. Pirma pa ni Corvay. Di ba basa Thank you sa kayo. akin sa Ay, China. The art piece of China. For the Sa'yo Yun lamang.